beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo mga kababayan ko, etong mga politikong ito, na imbis ho mga kababayan na bantayan yung kaban ng bayan, at yun naman yung kanilang pinangako nung sila'y tumakbo bilang inyong kongresista, senador, mayor, gobernador, lahat ng politiko. Joy Lim, thank you naman. Mga kababayan ibang-iba na ho yung nangyayari. Bakit to? Ang pangako nila nun, tatay, nanay, ako ang iboto nyo. Ako lang ho ang taong magbabantay at magsiservisyo ng totoo. Babantayan ko ang kaban ng bayan para maipamahagi ng pantay-pantay sa mga nangangailangan. Naku, putik na yung mga ganyang salitaan mga kababayan ko. Ha? Yung mga ganyang salitaan, hindi pa ba kayo nagsasawa? Oh. Ako po, ang lahat pong iyan ay aking isisilbi sa inyo, nanay, tatay, sa inyong mga anak, kay uncle, kay ante, kay ate, kay kuya, kay bunso. Nako, mga kababayan, ganyan ho magsalita yung mga politiko na yan Tapos ngayon mga kababayan, malalaman natin, wala stick. Nakaw dito, nakaw doon. Di ba? Travel dito, travel doon. Eto pa, isa pa mga kababayan, ang matindi. Nagmamalinis pa sila. Di po ba? Tulad ho ni Sarah, kita nyo. Nakaw dito, nakaw doon. Travel dito, travel doon. Tapos ho mga kababayan siya pa ang galit. Di ba? Sila pa ang galit. At sila pa may ganang manira, mga kababayan, ng isang taong totoo na nagsisilbi sa bayan. Naku, mga kababayan ko, sabi ng mga DDS kasalanan niya ni Bongbong, panahon niya yan Abay, mga kababayan ko, hindi nila iniisip na itong problemang nadatnan ni Pangulong Bongbong Marcos ay minana niya lang. Ano po? Kung sana ang pinalitan niya ay yung kanyang ama, walang iba kundi si Apo Lakay, di sana maganda. Kung ang pinalitan mo isang salin lahi na ng mga politiko ang namuno bilang Pangulo, tapos ikaw, yung susunod, naku, ano na mamanahin mo? Puro problema. Di ba ma? Ngayon, mga kababayan, abay nasanay Nasanay po itong mga politiko, mga kawani ng gobyerno, na talaga namang kung kumurakot, matindi. Ano po? Matindi. Ay, grabe eto, tingnan ninyo ha. Baka sabihin nyo wala tayong ebidensya. Dito pa lang sa panahon ni Digong, kung saan mga kababayan, abay, nung panahon na yan akala mo totoo, ano? Tingnan nyo. Ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Kita nyo, alam ni Digong mga kababayan na ang pinaka-racket daw sa DPWH Ghost Project? Di ba ba? Yan alam na pala ni Digong. Bakit pinaabot pa ho kay Pangulong Bongbong ito? Ha? Di ba ba? Tuloy. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Ito yan mga kababayan ang opinion ko ha. Alam na alam ni Digong yan kasi dating kongresista, naging mayor, ano po. Ngayon ang tanong, alam mo na pala, 'di ba? Alam mo na pala yung mga problema na yan, bakit hindi mo pa ginawa ng solusyon? At sabi naman ni Digong nung araw mga kababayan ayoko nang magnanakaw in 3 to 6 months. Ubos kayong lahat. Mga kababayan, gamit na kampanya yan Di ba?
gamit na gamit niyang kampanya yan. Kinakampanya yan no, na kaya ko yan 3 to 6 months, uubusin ko lahat ng magnanakaw eka. Di po ba? Ano nangyari? Ang tanong ng maraming Pilipino, anong nangyari? Bakit tila ba lalong namayagpag ang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Anong nangyari, Digong? Di ba? Bagkus, lalong lumala. At yung mga nasasangkot, mga kababayan ko, sa panahon ngayon, ay yung mga appointee ni Digong. Yung in-appoint ni Digong, nag-appoint ng iba yung in-appoint ni Digong. Abay, yung in-appoint ni Digong, nag-appoint din. Oh, grabe. No? Nagkasanga-sanga. Di po ba yung Alcantara? Yung po ay, yung pong controversial na district engineer po dyan sa Bulacan na nagngangalang Henry Alcantara ay appointee ng inappoint ni Digong na si Mark Villar na tahimik lang. Di po ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, yung pong mga nangyayari ngayon, ay talagang eto si Digong. Wala pong ibang dapat sisihin dito kundi si Digong eh. Ano po? Ikaw na nakaalam, ikaw na nagkaroon ng may intelligence fund din ito para gamitin, 'di ba? Bakit ano nangyari? Ano nangyari sa mga intelligence fund mo? Sa confidential fund mo? Malamang ninakaw din nitong matandang ito, mga kababayan. Ano po? Kasi wala akong nangyari, walang resulta eh. Ano nang mangyayari ngayon? Mamanahin nung susunod na Pangulo yung pong mga kawalangyaan netong gago na to, mga kababayan. Yun. Di ba? Yun nga, promotor, yan. Tingnan nyo, mga kababayan ko, ha? Tingnan nyo dito, ha? Ulitin ko lang, pakinggan nyo. WH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Ang DPWH, ang pinaka-racket daw dyan ay yung Ghost Project. Eto na ho. Tingnan nyo ho, mga kababayan ko. Eto, mga kababayan, pakinggan nyo. Engineer Alcantara, you were promoted as district engineer in 2019. Na-promote daw noong 2019 itong si District Engineer Alcantara. Yan po yung controversial ngayon, mga kababayan, na marami daw malya. Diyan po sa may Bulacan, kung saan binisita ni Pangulo at nakita ng dalawang mata mismo ni Pangulo na talagang mga winalangya, binaboy. Nakakarimarim yung mga pera natin eh. Ginawang mga anong tawag dyan, mga kababayan? Parang mga dutae, ganon? Yan. Sir, who appointed you? Secretary Mark Villar, yes. Yan, Ito ho yung Henry Alcantara. Sino nag-appoint sa'yo, Eka? Yung dating secretary ng DPWH na si Mark Villar, na tahimik lang. Kita nyo, mga kababayan ko? Ito yung taong, ngayon, mga kababayan ko, abay, sikat na sikat sa mga panggagago. Sikat na sikat sa mga panggagago daw sa mga proyekto. So, bakit si Pangulo ang napagdidiskitahan ng mga DDS na iba, tulad ni Roque, mga kababayan ko? Bakit napagdidiskitahan niya si Pangulo? Di mo ba, hindi ba dapat sisihin nyo rito yung pong mga yung pong mga dating namuno. Tulad ho niyan, mga kababayan, hindi lang ho yan, tuloy nga natin. So it was the former secretary, and that was from the previous administration. Yan ay sa dating sa nakaraang administrasyon. Sino ba ang nakaraang administrasyon, mga kababayan? Hindi po ba si Digong? Yan, The former president. Sabihin mo, former President Rodrigo Duterte na nakakulong na po, kinang inang yun. Ganon.
Oo. Yes, Your Honor. Corruption. Yan, ito yung pagmumukha ng poke. Ito ho yun, mga kababayan, oh. Yan po, mga kababayan. Oo. Ito hong mukha na to, mga kababayan, ang nagpalubog lalo sa ating bayan, ano. Grabe. Binaboy ni Digong ang Pilipinas. Ano pa nga ba? Yan, oh, di ba? Oh, naiinis ako. Alicia Duran, sa totoo lang, Ibiruin nyo tayo, mga kababayan, hirap na hirap tayo na lumaban ng parehas. Aba, mag-ano tayo, di po ba? Oo, nandyan na si Bambina, bumalik na ng Japan. Bababagal-bagal sila. Wala na, nalibing na. Oh, ang mga nakulimbat. Wala na nga, Bambina. Ano pa nga ba? Oh, di po ba? Etong pagmumukha ho netong mga kababayan. Oo. Ang tingin ko rito, mga kababayan, demonyo Sa totoo lang. Ang tingin ko rito, sa mukha na to, demonyo. Ewan ko sa inyo, mga kababayan ko, pero ako talaga, demonyo ang tingin ko rito. Taloy. Must stop. Nakaw, tokininam. Must stop. Ano na-stop mo? Wala kang na-stop. Anak ng pating. Now, you cannot stop corruption. Nobody can stop corruption. Ang ending, nobody can stop corruption. Wala na daw makakahinto ng korupsyon. Walang iya ka. Di kung ginawa mo sana yung parte mo at yung minana ni Pangulo, yung kalahati na lang, ano. O sige, sabihin natin yung pagtungtong mo sana, yung kalahati ng, ng kalahati ng korupsyon, na solusyonan mo. At pinamana mo kay Pangulo yung Pangulong Bongbong yung kalahati. Di sana wala nang korupsyon, ano? Ay kita nyo naman si Pangulo ngayon. Akala nyo po ba'y nakikinig sa hearing sa Senado at Kongreso yan? Mga kababayan, hindi. Sapagkat si Pangulo, sabi niya, mga kababayan ko, bubuo tayo ng hiwalay na mag-iimbestiga sa mga inang-inang mga magnanakaw na to. Naku, mga kababayan. At ito pa sabi, tamaan kung sino tatamaan, wala akong pakialam. Ganun dapat At may action yung mama. Hindi tulad ni Digong, puro salita. Tulad ho nito, yung Mark Villar, nilagay niya, DPWH. Hindi ba kayo nagtataka? Mula ho nung natala ito, na talaga bilang DPWH Secretary, yung pong yaman nila sila na ho yung pinakamayaman. Sa Pilipinas, yung tatay niya. Hindi pa ba kayo nagtataka ron? Nako, mga kababayan ko, ewan ko na lang. Eto pa. Ang mga, yung matanda daw na Villar, mga kababayan, ayon sa ating bubwit, di umano, ito, pakinggan nyo alam nyo naman, marami tayong bubwit, ano. Ayon sa ating bubwit, di umano, ito daw matandang Villar ay pumopondo yan sa mga politiko. Oo, halos lahat. Kung ano ka man, mayor, congressman, governor, senator, abay lahat yan, mga kababayan nagbibigay ng pondo para sa kanilang kandidatura. Putik na yan kung gano'n ang sistema, mapapanagot pa ba tong si Villar? Kung gano'n ang mangyayari, ano? Nako, kung gano'n pala ginagawa, syempre may utang na loob yun. Senator, alam mo na, nagbigay ako ng, halimbawa lang, nagbigay ako ng 50 million sa iyo nung nakaraang halalan. Lahat kayo dyan, nabigyan ko ng 50 million. Kung ang nanakawin naman nila, mga kababayan, bilyon-bilyon. Naku, wala stick na yan, mga kababayan. Saan ka pa? Di po ba? Yung gastos na 50 million, mga kababayan ko, isang proyekto lang. Lugaw lang yun. Di po ba? Lugaw lang. Nako, mga kababayan, tuloy. Si Mark. Si Mark, tahimik lang. Hanggang ngayon, tahimik lang Ngayon, eto na. Ang mga DDS, sila pa ngayon ang may ganang manawagan ng people power. Wala stick na yan, mga kababayan, di ba? Tingnan nyo ito, mga kababayan ko. Tingnan nyo, sino kasama? Si Mark Villar.
kasama ho itong dalawa na ngayon po'y nasasadlak po sa issue ng mga korupsyon, sa issue ng pagtamasa nila ng napakaraming proyekto galing po ng DPWH at flood control. Nako mga kababayan ko. Ngayon alam nyo, ito mga sinungaling pare-pareho. Itong babaeng itong may nunal sa mukha, mga kababayan, ang sabi nito, wala ho akong kilala na taga DPWH. Hindi ko ho sila kilala at hindi ko ni misang kinakausap. Kita niyong kasinungaling Napakasinungaling pare-pare sa mga yan. Sabi nga nila sabihin mo kung sino ang kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Tignan nyo na lang silang tatlo. Di ba? Tignan nyo silang tatlo, mga kababayan. Yan. Isa pa, tignan nyo. Itong sinungaling na to, ano sabi? Mga kababayan ko, yan yung babaeng may nunal sa mukha na bumibili ng sasakyan dahil sa payong. Ayan, yan yun, yung bumibili ng mamahaling sasakyan na ang halagay, halos 100 milyon. Yan ho. Kita nyo kasama itong isa pang sinungaling, Yan ang sinasabi ko sa inyo Pare-parehas na mga sinungaling. Basta sinungaling, nagkakasundo-sundo yan. Kita nyo? Magkakasundo yung mga masinungaling yan. Yan ang sinasabi ko na, alam nyo, itong mga DDS na ngayon yung iba tahimik dahil naunawaan nila siguro mga kababayan, yung pong mga nangyayari ngayon na talagang kailangan sisihin din si Digong dahil sa panahon niya talaga nag-umpisa itong mga malalaking ghost project pagdating sa flood control. Siguro yung salita na yun ni Digong, mga kababayan, parang tip na yun. Kapag nagsalita si Digong kasi kunyari kumukontra pero eto gawin nyo eto gawin nyo. Kung ano yung sinasabi ko, yun yung gawin nyo. Pwede nyo gawing ghost project yan. Alam nyo na di ba? Ganun ho tignan nyo ho, si Bongo, yung pamilya, di ba? Ay kasama Kasama. Our beloved Boss Mike Cervera.